Okay, kahit lang, okay lang. Last bike yun. Wala. Kukunin ko lang. Okay, so pinakita doon na kahit ano pwede nyo gamitin So, hindi porke sinabi ko dito yung gagawin natin, ito lang yung tamang solution Kahit saan pwede. Ang objective natin, yung pagdating doon sa dulo, pare-parehas tayo ng sagot. So, for instance, itong number 5 to Yung number 5, pwedeng dito mo sagutan Singapore, pwedeng dito sagutan ni Magat, tapos pwedeng dito sagutan ni Pontines. Ang makukuha nilang sagot dapat pare-parehas. Doon sa hinahanap for example, find the current supplied at A and B. Yon, dapat parehas sila doon. Pero yung pagdating dito sa parts na to, there's possibility na may discrepancy sila or magkakaiba. So, okay lang yun, basta yung final answer pare-parehas Okay, so let's answer number 4. You have a 200 meter long distributor which is fed from both ends A and B at the same voltage of 250. The concentrated loads of 50, 40, and 25 are coming on the distributor at distances of 50, 100, 50, 75, 100, and 150. So you want to determine the current in each section of the distributor. It is given that the resistance of the distributor is 0.08 ohm per 100 meters for go and the third. So yung 0.08 per 100, hindi nyo na kailangan i-times ko yun kasi yun na yun, nakalubo na. So drawing lang natin. Voltage is 250. So ano una natin? Una natin is 50. 40 ampere. 30 ampere and 25. Then may distances tayo na 50 meters. 75, so 25 yan. Assume na lang 25 baka yung mas malaki yan. Then yung kasunod natin is 100, so 25 ulit. Then 150, so and 50. Tama ba? 200 meters. Total resistance natin, ang resistance natin is 0.08 ohm per 100 meters. So yun, yun lang. Ilalap natin yung minimum potential and locate its position. Saan yung gusto hatiin? Okay lang yan, pwede nyo hatiin yan sa 50. So lumalabas 250 volts. Hindi na 250, tawagin na lang natin IX. Now sa kabila, IY, 40 ampere, 30 ampere, 25 ampere. Tawagan na, lagyan na lang natin ng letra para hindi tayo magluwa. X, Y, Z, so kukunin natin yung IX, IB, IC, IY. Okay, unahin natin yung resistance. Arte naman yun. Ano yung resistance natin sa X? 0.08 ohms per 100 meter. Saan ko ito times? 50 meters. 0.04. Itong RX, ito na rin yung aking RC at saka RB. So wag nyo na isolve. Parehas lang naman kasi sila ng distance. So
ito na lang dalawa yung sasolve natin. So, Ry is also equal to Rb, which is 0.08 ohms per 100 meters times 25 meters. So, ilan yun? 0.02. Meron tayo? Ix plus Iy is equal to 50. So, gawin natin Iy is equal to 50 minus Ix. Hindi na tayo magki-KCL dito dahil Ix na yun. Hindi na tayo magki-KCL. By Kirchhoff's current law, hindi tayo mag-umpisa. Ilan yun? Ay, hindi pala. Dito pala tayo mag-umpisa ng dulo. So, Iy is equal to 50 minus Ix. Pinalitan na natin kasi Iy lang to. So, in-express natin yung Iy in terms of Ix. May maging 50 minus Ix. So, tayo dito sa kasunod. Id is equal to 40 plus Iy. Pero yung Iy natin is 50 minus Ix. So, Id is equal to 90 minus Ix. Okay, okay na tayo. Dito tayo sa kasunod. Ic is equal to 30 plus Id. So, ilan yan? 120 minus Ix. Then, yung uli, Ib is equal to 25 plus Ic. So, ilan to? 145 minus Ix. Okay naman. Okay, punta tayo sa kasunod. Ano po kunin na natin? Yung mga voltage natin sa mga points na to. So, ang gagawin natin, mag-KVL tayo. Kirchhoff's voltage law. So, by KVL, gawin na natin yung isa. 250 minus Ix Rx minus Vx is equal to 0. So, Vx is equal to 250. Ano yung Ix natin? Ito. As is lang, diba? Ano yung Rx ko? 0.04. So, 0.04 Ix. Gagamitin natin yung mamaya. Equation 1. Okay, pwede tayo din sa kabila. 250 minus Ib Rb minus Vb is equal to 0. So, Vb is equal to 250 minus, ano yung Ib natin? 145 minus Ix. Ano yung Rb? 0.04. So, ilan yan? So, gagawin natin, negative 145 times 0.04. So, 250 minus 145 times 0.04. 244.2 plus 0.04 Ix. So, we would be looking for that later na. Okay, next. Punta tayo sa kasunod na loop. Nasa gitna. BC minus ICRC minus BD is equal to 0. So, ilan yung BD natin? Parang mali pala. C pala to. C. Ano lang yun. So, ano yung aking BC? Ito. 244.2 plus 0.04 Ix. Minus, ano yung IC natin? 120 minus Ix. Then, ano yung aking RC? 0.04. So, yan yung BD. 244.2 minus 120 times 0.04.
BY. BD minus ID RD minus BY is equal to 0. So, ilan to? Ilan yung BY natin? BD. Ayan. 239.4 plus 0.08 IX minus ID. Ano yung ID natin? 90 minus IX. RD 0.02. Okay, so ilan yung BY? So 239.4 minus 9 times 0.7. Ilan? 237.64. Negative 0.6 lang. Negative. So magiging positive. So plus 0.1. Ano na yung huli natin? Itong point na to, which is equal to Bx, di ba? So By minus IYRY minus Bx is equal to 0. So Bx is equal to, ano yung By ko? 237.6 plus 0.10 Ix. Ano yung aking IY? 50 minus Ix. Ano yung aking RY? 0.02. So ilan to? Negative 50, 0.02, di ba? So 236.6. Yung kasunod, plus 0.12 Ix. Kasi negative, so maging positive. Equation number 2. Okay. May dalawa akong equation. So ano gagawin natin? Parehas namang Bx yan. I-equal lang natin. 1 is equal to 2. 250 minus 0.04 Ix is equal to 236.6 plus 0.12 Ix. Lipat ko sa kabila. Diba? 250 minus 236.6 14.4 is equal to 0.16 Ix. So, ilan yung Ix ko? 13, 14. 236.6 eh. O yung sagot na? 250, di ba? 13.4. Yeah. So, ilan yung Ix? 83.75. Ano ba hinanap natin? Ang hinanap natin dyan is determine the minimum potential and locate its position. Saka yung mga current, di ba? So, kunin na natin yung current. Total, kinuha na natin yan. So, ilan yung IY? ID, IC, at saka IB. So, substitute lang natin dito siya. Yung IY, negative 70. ID. 6.25. Ano yung IC? 36.25. And IB? 61.25. So bakit nag-negative yung IY? Ang ibig lang sabihin nun, mali yung direction natin ng IY dito. Hindi siya papuntang A, papunta siya B. Yun ang ibig sabihin. So, kung naghati tayo siguro dito sa point na to, makikita yung positive yung magiging IY natin.
yan. Tama pa rin yan, ha? Okay, next. Kunin natin yung mga voltage. Ano yung VX? Ano yung VB? VB. VC pala. VC, VB, at saka VY. Paki-substitute lang. Saan po yung bilik na gagamitin? Saan yung 250, sir? Kahit alin dyan sa dalawa. Parehas lang. O sige, gawin mo yung isa. Gawin ni Alpha yung isa. Wala ka bang calcio, Alpha? Ah, may calcio. Yung calculator nyo, palitan nyo na ha. Gamitin nyo na yung calculator nyo pang board exam ha, para mag-practice na kayo ha. Walang solar yun ha. Sir, 246.65. Yung 250, sir. Alin yan? DX? 246.65. Yan yung sagot? Okay. BC? BC? 200? 247 point. BD? 246.1. And BY? 90? 96? So ito yung ating points. So ano yung minimum, ano daw natin? Nasaan yung minimum potential mo dyan? Ito, yung Y. So kung ginamit pala natin yung Y, yun yung ating minimum point na kanya. May tanong sa number 4. Yes. Pwede po ba sila magana? Iba-iba yung variable na. Oh, wala namang problema. Kahit ano yan. Basta may Basta sigurado, kaya nga kailangan pag nag-solve kayo nito, papakita nyo yung exact diagram nyo. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga variables. Kung gusto mong gamitin lahat ng letters ng mga crush mo, pwede mong gamitin. Lahat ng X mo, pwede mong gamitin. Wala namang problema. Diba? Basta siguraduhin nyo lang na pag pinakita nyo yung solution, alam natin clearly kung ano yung identify. So for example, to, yung C natin nandito, yung D natin dito, yung Y natin dito. So paki-identify lang siya clearly para hindi ako mahirapan mag-check at hindi rin kayo mahirapan sa pag-solve niya. Okay? Yes. Ano mo po ulit naging negative yung IY? Bakit pa nang po negative? Maging negative yung IY for the simple reason na baliktad yung direction nito. Ibig sabihin, hindi siya dapat mapunta A, mapunta siyang B. Tatandaan nyo kasi assumptions palagi ang ginagawa mo sa flow of current eh. So pag mali ka ng assumption, mag-i-inverse lang yon. Sa DC circuits, pag mali ka ng assumption, inverse lang. Yung negative, magiging negative lang siya. So pag negative siya, imbis na clockwise, baka counterclockwise or vice versa. Pag naging circuits 2 na yan, or naging alternating current yan, may negative pa rin. Ang mangyari lang, yung angle mo is madadagdagan lang ng 180 degrees. So sabihin natin, yung sagot mo is 200 bar 0, pero ang sagot ng iba, 200 bar 180. So ibig sabihin, yung bar 180 is mali yung assumption. Pero tama pa rin yun, as long as same magnitude tayo. Ha? Okay, number 5. So yan yung drawing natin sa 5. Yung resistance natin is 0.1 ohm per 1,000 meter for both conductors and loaded as given. Find the current supplied at A and B if both ends are supplied at 200 volts. So saan nyo gustong hatiin? 700. Sa 700? Paano ko hatiin yung 700? Hatiin ko dito sa gitna. Sa ano kaya? Yung sa current ha, sa current. 100 IX
unahin na natin yung yung mga resistance, di ba? So, lagyan natin ng letra ulit para hindi kayo makuluan. So, hanapin natin to. Ano pa gagawin natin? Magki-KBL tayo. So, lagyan na natin ang loop. Okay. Ano yung una natin? A. Ito yun, 500 meters. 0.1 ohm per 1,000 meters. Saan pa ito time? Sa 500. So, ilan yan? 0.05 ohms. Yung kasunod, RX. Sir, saan po naka-point ko yung X? Doon po ba sa may sa 50? Ha? Yung extra. Ito, 50. Wala naman yan eh. Sabi ko nga, kahit saan gusto nyong tawagin yung variable, okay lang. Sir, yung kanina po sa sir yung Okay, ulitin nga natin. Kakasabi ko lang ulit eh. Yung pag-name ng variable, ikaw bahala. Kahit saan mo ilagay, okay lang. As long as pag sinolve mo yan, tama yung assumption mo ng pagsasolve. So, dito, kagaya nito, ginawa ko yung x nandito sa dulo. So, sa x ko. Dito, ginawa ko yung x nandito kasi inassume ko na parehas na y to para hindi na ako maguluhan sa letra. Pero pwede mo rin naman gawing x to. Wala naman magiging problema rin. So again, naming lang ng variables yan. Ikaw bahala kung anong gusto mong pangalan doon sa variable. Basta yung sagot mo, tama. Okay? Dito kasi ginawa ko ito yung x. Kung makikita nyo, di ba? Tapos yung y, d, at saka c. So ito yung x rin to. Dito naman, dito ko na lang nilagay yung x kasi nalagay ko na yung c at saka y dito. Para pag ginawa ko yung voltage ko dito, alam kong y rin yun. So, naming lang siya. Naming convention lang. Bahala kayo kung anong gusto nyong lagay dyan. Walang magbabawal sa inyo dyan. Basta kailangan pag pinakita nyo yung drawing nyo at saka yung solution nyo, maintindihan ko kung saan nanggaling yun. Okay, so X. Ito yung X natin na resistance, 700 meters. So, 0.1 ohm per 1,000 meters times 700. 0.07. Okay, punta tayo sa kapila. RC 0.1 ohm per 1,000 meters times 250. 0.025. 25, di ba? And lastly, RY 0.1 ohm per 1,000 meters times 300. 0.0. Okay, then mag-KCL tayo. Yung una natin gagawin, IX plus IY is equal to 100. So, IX is equal to IY minus 100. Baliktad ba? 100 minus IY. Okay, by KCL, IA is equal to 50 plus IX. So, IA is 150 minus IY. Ayan yung una natin. Dito tayo sa kabila. Hindi ko na kukunin yung IY, di ba? So, diretso tayo sa kasunod. IB is equal to 150 plus IC. Pero yung IC natin, IY rin. Di ba? So, IB is equal to 150
Ulitin natin ha. Nilagayan ko to ng IC. Pero alam natin na ito ay IY. So IC is equal to IY. Kaya naging 150 plus IY siya. O, yan lang yung dalawa nating equation na gagamitin. Okay, next. Magki-KVL tayo ha. Unang loop. 200 minus IARA minus BX is equal to 0. BX is equal to 200 minus 150 minus IY. Ano yung RA ko? 0.05. So, ilan to? 200 minus 150 times 0.05. 100.5. Ito magiging positive. So, plus 0.05. Pero, kailangan nyo bang gawin bago natin tuloy? Hindi nyo na kailangan pakita yan. Kasi siya sabi lang, find the current supplied at A and B. So, kailangan lang natin pakita yung equation para makuha lang natin yung yung IX saka yung IY. Hindi porke pinakita natin lahat ng equations dyan, lahat yan gagamitin mo. Ang hinanap lang natin is current supplied at A and B. So, papakita lang natin siya, pero hindi natin kailangan, ha? Hindi nyo na isosolve. Kasi ang sosolve nyo lang naman is yung current dito sa IA at saka sa IP. Kailangan ko lang makuha yung value ng IY. Kaya tayo kumukuha ng equation. Okay, next. Basta tayo sa BX, dito tayo sa uli. So, that would be BX minus IXRX minus BY is equal to 0. So, BY is equal to 192.5 plus 0.05 IY minus, ano yung IX ko? 100 minus IY. Ano yung aking RX? 0.07. So, ilan tong BY natin? Negative 100 times 0.07, di ba? So, magiging 192.5 minus 100 times 0.07. 85.5. Then ito, negative magiging positive. Plus 0.12 IY. Equation number 1. So, gagamitin natin equation 1 mamaya. Next, doon tayo sa kabila. KVL tayo ulit. 200 minus IB, RB minus BC is equal to 0. So, BC is equal to 200 minus, ano yung IB? 150 plus IY. Ano yung RB? Wala tayong RB kasi ang ginamit natin doon is RC. So, lalagay ko lang RC. So, ano yung RC natin? 0.025. So, ilan yan? 196.25 minus 0.025 IY. And yung huli natin, ito, BC minus IC RY minus BY is equal to 0. So, ano yung BY natin? Ano yung BC ko? 196.25 minus 0.025 IY. Ano yung IC ko? Yun rin yung aking IY. So, minus IY. Then, ano yung RY ko? 0.03. So, BY is 196.25 minus 0.055 IY. Equation 2.
pagsamahin ko na yung 1 at saka yung 2. Diba? 1 is equal to 2. 185.5 plus 0.12 IY is equal to 196.25 minus 0.055 IY. Lipat natin sa kabila yung 185.5. Tapos lipat natin sa kabila ito. Diba? So magiging 0.12 plus 0.055. So magiging 0.175 IY. Ano mangyari doon sa kabila? 196.25 minus 185.5. Ilan yun? 10.75. So ilan yung aking IY? 61.4286. So ilan yung aking IA, ilan yung aking IP. Substitute nyo na lang. So 50 minus 61.4286. Then yung isa is 150 plus 61.4286. Ilan? 5714. So yan lang yung hinahanap nyo, yung current for A and B. Okay. May tanong. May questions? Ulitin natin yung variable dyan is naming convention lang. Kayo bahala kung anong gusto nyong gamiting letra. Wala tayong fix na letra pagdating dyan. Kahit alin dyan, pwede nyong gamitin. As long as, kung let's say, alam mo na yung IA and IB na pinag-uusapan natin dito is itong dalawang nasa dulo. Kasi yun yung hinahanap ko dyan eh. Find the current supply at A and at B. So, kumbaga, yun yung hinahanap natin. Sir, pwede yung paulit ko ng process niyo sa PC. Hindi ko po sinagad sa paano ko naging 150 minus 1. Ulitin natin ha. Pag naging 150 minus IY yan. Kasi ito yung IA. So, 50 plus IX. Ano ba yung IX ko? 100 minus IY. So, 100 minus IY plus 50. So, magiging 150 minus IY lang siya. Pero hindi po sa ano. Ganun rin yung sa IB. Eh, kaso dito kasi, napasobra ako ng letra. IC. So, yung IC ko is yung Y ko rin. So, IC is equal to IY lang. Kaya, naging IY na lang siya direct. Okay? May tanong pa sa number 5. Wait lang. May tanong pa? Sir, yung IX plus IY, yun po ba yung correct sa... Sa 100. Di ba sa 100 tayo nag-ate? Kaya ginawa natin IX plus IY is 100. Pero sir, meron din yung correct sa disregard po. At ano? Yung 50 po, sir, saan po ba yan naka-alis? Etong 50, dito yan sa X. Ibang X to yung X na to, node X. Yung IX na to, yung current sa IX. Lumalabas sa... Sabi ko nga, naming convention. Kaya kung nalilito ka sa naming convention, siguraduhin mo na tama. Nagkataon kasi nasimulan ko na. Diba? So, hindi ko na pinalitan. Pero kumbaga, kung naguguluhan ka ng X to, eh di wag mong gawing X, gawin mong J or whatever letter. Wala namang problema. Same stroke, kagaya din sa kanina. Kaya nga usually, para hindi kayo malito, ginagawa natin na ito yung X and Y natin kung saan tayo natin. Para hindi na kayo malito doon. Pero minsan kasi syempre pag nagsosolve ka, hindi mo naiwasan yan, di ba? Pero parehas lang naman yung process niyan. Basta ginanap lang natin yung current dito sa A at yung current dito sa B. May questions pa? Wala. Sige, pwede nyo na kopyahin.
mangyayari doon. Walang points. Walang points. Ano ba yung doon sa problem? Ilan mo pa yung... Depende kasi kung ano yung hanapin sa problem. Siyempre hanggang saan lang kayo doon. Sir, sa ano sir, sa project dito sir, may kakilala ko sir sa Lolo Marengo. Kaso magbabang pwesto siya. So sabi sa akin sir, kasi daw sa general manager daw po kami lalaki. Para ako na kasi yung gagawa ng Kayo gagawa. Ipirahan. Sagot na ito. I-check ko muna. Sagot na ito. Wag mo munang i-print. okay. Kahit email na lang sir. I-email nyo pero yung letter, naka-word yun or PDF kasi sa sign nyo. Okay. Sagot na ito. Wait lang. Dapat doon ka kasi nagsisimula eh. Ay na guys. Wait lang. Doon ka magsimula. Sabi ni Sam. Sir, siya lang. Tama lang po ba? Sir, pero yung ano po kasi, yung ito lang po nga po tayo sa case. Bali, yung parang ito ka po, sa ID ko po yan. Pero hindi ko naman po sila nag-send out po yung video. Ano ba yan? Yung Dito po sir. Ay na guys. Last. Nag-iingat sa ito na ang inaanap natin. Baka ano to, yung kanina. Ayun yung kanina po sir. O yung number 4. Number 4 ata ito eh. Pero yung process po sir, di ba po sir, Ang madala ko inaanap kasi sa number 5, yung current. ayun nga. Bali, hanggang saan lang po ako dito sir? Bali, Check ko yung dapat yung I, yung itong IE at saka ID mo. Kasi yung ID. Ito po sir, IE ko is 38.5 sir. Paano isang ito na ID? Ay hindi pala yun. Ang hanapin mo, itong current dito. Ah, itong dulo po. Oo. Dapat pumareha siya doon. Okay. Number 6. May violation din sa problem natin ha. The resistance of two conductor distributor shown is 0.1 ohm per 1,000 meters for both conductors. Find the current supplied at A, yung IA, the current supplied at B, yung IB, the current in each section and voltages at C, B, and E if both A and B are contained at 200 volts. So, kumbaga, parang yung kagayang kanina, pero kukunin na natin lahat. O, saan yung gusto katingin? 100. 150 daw. Ampere. IX. So yan, may letra na ha. Susundin natin yung letra niya. So ito IA daw ah. IA. Ano yung IB? Ginawa ko na lang CD, wala namang problema. Ibig sabihin from point C to point E na current siya. Ito, hindi ko na rin ginawang DE kasi IX lang rin.
Pero pwede rin naman DE. Pero sasabihin mo lang sa ACL mo, but IDE is equal to IX. So, para mas mabilis lang. Ito rin, pwede naman natin. Pwede sa gawin. iwan na lang. Ha? Iwan tapos dito. Wala rin naman problema. Kahit naming lang yan. Kahit anong gusto mong pangalan, okay lang. Basta, napaka-importante ng diagram. So, wag kayong magpapakita sa akin ng walang diagram pag nagsosolve. Kasi, paano ko malalaman kung ano yung mga letra na nilagay nyo kung walang diagram? Ha? Meron bang gumawa na walang diagram? Parang meron, no? Okay. Kunin natin yung resistance. Ano sabi natin? The resistance of two conductors. Ibig sabihin, hindi mo nakita times 2. Lumalabas. Kasi hinati natin dito eh. Diba? Kasi dito... Ha? Hindi, IX plus IY yun. Tandaan mo, hinati mo sa 150, di ba? So, pag hinati mo sa 150, naging IX saka IY siya. So, IX plus IY is 150. So, 0.1 ohm per 1,000 meters. Kunin natin yung RAC. RAC. 0.1 ohm per 1,000 meters. Saan ko yung times yung AC ko? 500. 0.05 ohms. Kasunod, CB. 0.1 ohm per 1,000 meters. Saan ko yung times to? 700. Then DE. Kasunod natin, mag-TCL na tayo. Umpisa natin sa kabila. ID is equal to IY. Meron rin tayong IX plus IY is equal to 150. So, IX is 150 minus IY. Dito tayo. Saan ba tayo mag-umpisa? Dito or dito? Siyempre dito sa dulo. So magiging IX lang yan. Okay na tayo. Dito tayo sa kasunod. IC is equal to 100 plus IX. Ano yung IX ko? 150 minus IY. So magiging 250 minus IY. IX is 150 minus IY. So 250. Next. IA. IA is equal to 50 plus ICD. So ilan to? 300 minus IY. Okay na tayo. Ano na kasunod natin? Magki-KVL na tayo. Kirchhoff's voltage law. Hindi na tayo mag-umpisa. Ilan to? 200 to, di ba? 200 rin to. So, 200 minus IB RBE minus BE is 0. So, ilan yung BE natin? 200 minus, ano yung IB? IY. Ano yung RBE? 0.025. So, 0.025 IY. Equation number 1. Okay, next. Dito tayo.
minus IA RAC minus BC is equal to 0. So, ilan yung BC natin? 200. Ano yung IA ko? 300 minus IY. Ano yung RAC? 0.05. So, ilan to? 185. Sakto? Plus 0.05 IY. Okay. Next, ano yung kasunod natin? BD. BC minus ICD RCD minus BD is 0. So, ilan yung BD natin? Ilan yung BC? 185 plus 0.05 IY minus ICD 250 minus IY. Ano yung RCD? 0.07. So, ilan to? 185 minus 250 times 0.07. 167? Negative 250 times 0.07 ah. 167.5. 167.5. Negative, negative. So, magiging positive. So, plus 0.12 I1. Okay, meron na tayong BD. So, ano yung nahuli natin? Yung isa. BD minus IX RDE minus BE is 0. So, ilan yung BE natin? Ano ba yung BD ko? 167.5 plus 0.12 IY. Yung IX ko magiging 150 minus IY. Ano yung aking RDE? 0.03. So, ilan yung BE? 163. Sakto? Then, yung kasunod, 0.15 IY. Equation number 2. Pagsamahin natin yung 1 and 2. Equation 1 is equal to equation 2. 200 minus 0.025 IY is equal to 163 plus 0.15 IY. So, magiging 37 is equal to 0.175 IY. So, ilan yung IY? $211.4286 ampere. Ano ba yung kailangan natin? Current supply at A and B. So, ano yung aking IB? Sabi natin, ang IB ko is equal to IY. So, ito na yun. 211.4286. Yung isa na lang natin hinahanap is IA. So, ano ba ang IA natin? 300 minus IY. So, 300 minus 211.4286. 5714. So, yan yung unang hinahanap. Current supplied at each side. Okay. Then yung kasunod, current in each section. Ibig sabihin, ICD and IX. So, ano yung ICD natin and ano yung IX natin? So, ICD, 250 minus IY. 38.5714. And yung aking IX, 150 minus 211. So, negative yun. Ibig Negative sabihin, 61. baliktad lang. Negative 61, 4286. 4286. So, meaning to say, baliktad. Yung hatian natin dapat, para hindi siya mag-negative. Pero, okay lang to ha. Tama pa rin yan. Tama pa rin.
Oh, tama pa rin yan. Ang ibig lang sabihin yan. Kaya kailangan ng drawing. Pag wala yung drawing nyo at sinabi nyong negative yon, ano ibig sabihin nun? Hindi, kailangan mong pakita yung drawing. Kasi doon sa drawing natin malalaman na kaya negative to. Kasi yung assumption mo ng IX dito is baliktad. Yun lang yung magsasabi na nag-negative yung answer mo dito dahil yung flow of current mo dito is imbis na papunta, dapat pabalik. Yun lang yun ha. Kaya kailangan may drawing kayo. Huwag niyong kalimutan yung drawing pag nagsasolve. Okay, next. Yung ating yung IE. Oh, 150. Oh, ito nga yun, 150. Hindi naman yun yung hinahanap natin eh. Ang hinahanap natin yung current in each section. Ito. Tapos yung galing sa feeder. Apat lang naman yun. Okay, last. Yung C, D, at saka E. So, voltage mo sa C, sa D, at saka sa E. Voltage sa C, D, at saka sa E. So, ano yung BC natin? Ano yung BE ko? At saka ano yung BD? So, dalawa yung BE natin ha. So, pwede kahit alin dyan. Dapat parehas yung sagot nyo. Negative 48.27. 57? Wala lang. Ano po masasagutan nila? Ano yung BD? Like sa baby. Wala yung 2 point? 87? 14. And yung BE? Negative 48.2786. Ito, 163 ginamit ko. Kasi parehas. Ang IY mo is 211 na. Hindi to X ha? 194 point 71 43. Ito, kahit ito at saka kahit ito parehas lang ha. Check nyo ha. Sir. Same lang sir. Kaya pala. May tanong sa 6. So, pang-anim na problem na natin yan na ganyan ang ginagawa natin. Nag-arami lang tayo ha. So, kahit saan nyo hatiin, okay lang. Basta pag let's say, hinanap nyo yung voltage ng C, D, and E, pare-parehas dapat kayo doon. Magkakaiba kayo sa gitna, wala namang problema yon. Basta dito, pare-parehas kayo. Provided that tama yung solution. Okay, number 7. Ito ang hinanap natin, consumer voltage. Two conductors, main, AB, 500 meters in length, is fed from both ends at 250. Loads of 50 ampere, 60 ampere, 40 ampere, and 30 ampere are tapped at distance of 100 meters, 250 meters, 300 meters, and 400 meters from N. From N, respectively. If the cross-section of conductor B 1 cm squared and specific resistance of the material is 1.7 microohm cm, determine the minimum consumer voltage. Pinahaba lang natin yung pagkuha ng resistance dito. So, bumalik ka lang sa formula ng resistance na rho length over area. At the same time, wala siyang
copy doon, kaya always times 2. Times 2 tayo. So drawing muna natin. Okay, lagyan natin ang letra. Then may distance tayo na 100 meters, 150, 100, 150, 100, and 50. Then yung voltage natin is 250. Saan nyo gusto natin? Sa D. Sa D na lang, sir. Dapat 350, 400 tayo na. Kasi 500 meter. Diba? So saan natin natin? 60. Iba kayo na sinasabi ah. O, Alpha saan? Sa C. Sundin natin sa Alpha ah. Sa C natin natin. Ikaw na daw sasagot Alpha. Sino Rivera? Drawing ko na lang muna, tapos susolve na lang natin. Hindi ko alam kung sino magsasolve eh, nag-iisip pa ako. Lagyan natin ng current ha. Oo, sa akin. Sige, si Pontines sasagot ha. Lalagay ko na lang yung resistance para hindi na siya mahirapan. So 1.2, lahat yan may 2, di ba? 1.7 micro CM. Ano yung length natin ng AC? 100 meters. Kaso naka-CM to, di ba? So, 100 times 100 over 1. Ito kasunod, CD. 150 times over 1. Ito, 100 times 100 over 1. 50 times 100 over 1.
resistance natin. Bakit po sa number 6 po natin, hindi tayo nag-times? The resistance of two conductors. Of two conductors. Ibig sabihin, parehas. Kaya hindi na tayo nag-times 2. Ito ang sinasabi ko lang dito yung kanyang cross-section of conductor. Hindi naman of conductors. Of conductor. Makikita nyo naman sa problem pag sinabi pang 2 conductors yan, pang isa lang siya, or etc. So ilan to? RAC, RCB, RDE, REF, RFC. Zero point zero. 3-4 ohms. Parehas lang to dito, di ba? Saka dito. Pag kinalahati ko yan, 0.017. Ito pag times 3 ko, 0.051. Tama? Kasi 150, 100, saka 50 yan eh. By 50s lang, di ba? Okay. Continuous, oh. Tutulungan ka lang ng pera. Oo, dalawa na tayo magsasabi. Nakalagay yun, the resistance of two conductors o pag two conductors. So yun sabihin, resistance of two conductors. Resistance of two conductors. Sinabi na resistance of each conductor. Kasama nila resistance of conductor. Isa lang. Tama. Okay lang naman. Hindi naman ako makakayang hindi kami talaga. Quiz. Pagdasal nyo na yung birthday nyo, hindi umabot ng quiz natin ha. Kasi dalagdagan mo isang item ng quiz. Paano pag birthday mo, babawasan? May discount. Times 10. Times 10 yung score. Ewan ko. Hindi ko sasabihin ko kailan birthday. Kaya pala siya. Wala yung magpaano kami siya. Hindi ko kailangan. Paano lang naman, wala naman. Tumigil na ako magbilang nung nagano na ako eh. Nag 15 years old na ako eh. Sige, sige, sintik pa. Wala naman. Ano ba siya? Taas resistance. Ay, sorry. Tingnan pa lang kung ano, pilit pag nakaupod.